kayin. Lalong-lalo na sa araw na ito, sa Petsa 2 po ng November. Dahil ngayong November 4, mayroong celebration po yung Divino Gobyerno ng Pilipinas. November 4 po, yun po yung ika-10th year anniversary ng The Real Witness of the Living God. Dahil naitayo ito noong November 4, 2015 at ngayon mga kapatid, 2025 na, mag 10 years na po. Noong mga nakaraang taon, nung celebration po natin, naggawa po tayo ng caravan, way back 2021. Naggawa po tayo ng caravan dito po sa Davao City. Okay, halos lahat po ng mga government offices dito pinupuntahan po ng ating mga kasamahan, mga kapatid na mga pastors sa mga iba't ibang simbahan, iba't ibang grupo na nakisanib po sa programa ng Divino Gobyerno. So, ngayon naman po, November 4, wala naman tayong gagawin na caravan, pero alam ko yung mga invisible, mga visitors, yung mga hindi nakikita, mga heavenly bodies, magkakaravan po yan sila dahil makipag-celebrate po sa araw na yan. Dahil aside from 10 years anniversary ng Real Witness of the Living God, ika-127 years din ng birthday ni Dr. Hilario Camino Moncado, yung Supreme Founder ng Filipino Federation of America na naitayo niya po dyan sa Amerika noong December 27, 1925. Okay? Siya po yung Supreme President dyan. At siya din po yung Supreme Founder din ng Filipino Crusaders World Army. Okay? Diyan dito naman po sa Pilipinas. So kung ating titingnan po bakit nagkataon po sa birthday ni Dr. Hilario Camino Moncado na itatag or na registered po yung The Real Witness of the Living God. Ano po yung significant? Ano po yung kaugnayan nitong dalawa? Bakit po nagkasabay yung pitsa ng kanilang pagtukod o kapanganakan? Okay? Bisayaon sa nato ni kapanganakan o pagtukod sa Real Witness of the Living God. Dahil kung titingnan po natin, si Dr. Moncado isa po siyang saksi ng Diyos. Isa po siyang sugo ng Diyos. Okay? Siya po yung isa sa mga sugo ng Diyos, sugo ni Jehovah upang kunin po yung kalayaan ng mga Filipino doon sa Amerika. Noong 1946, July 4, hindi man po siya yung nakasignature doon sa kalayaan na yun, pero gawa niya po yun. Dahil bago po tayo inilipat ng Spain doon sa Amerika sa December 10, 1898 sa Treaty of Paris, November 4, ipinanganak na yung taong tatanggap sa mga Filipino doon sa Amerika. Doon po si Dr. Moncado ipinanganak. Dito naman po siya pinanganak sa Cebu, sa Pundol, Balamban, Cebu, noong 1898, November 4, pero siya po yung ginamit po ng Diyos upang tatanggap, upang kukuha ng kalayaan ng mga Filipino nang tayo'y ibininta ng Spain doon sa Amerika sa Treaty of Paris. Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin si Dr. Moncado, sa madaling salita, sugo po yun ng Diyos para doon sa Amerika. Para kunin po yung kalayaan. Kaya lang yung mga ibang grupo, ma-misinterpret po nila. Hindi po nila maintindihan kung ano talaga yung pinaka-mission ni Dr. Moncado. At pinaka-the best, pinaka-isa sa mga mission po ni Dr. Moncado, he is the real witness of the lost paradise. The lost paradise po, yung perdido inin na sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Si Dr. Moncado po yung nakasaksi niyan. Siya po yung nakakita yan kung saang banda dito sa mundo, yung lost paradise, kung saan po nakatago yung Garden of Eden. At dito po niya natagpuan sa Pilipinas. At walang iba po na kanyang inuwian from Amerika. Umuwi po siya dito
sa Island Garden City of Samal, dahil yung Samal Island, yung Igakos, yan po yung lost paradise, at si Dr. Moncado yung witness dyan dahil siya yung pinauwi dyan ng Diyos. Kaya dito ngayon sa Island Garden City of Samal, dito po nagawa na itayo yung kaniyang Moncado White House. Yung White House po, replica po yan ng White House doon sa Amerika, doon sa Washington DC, mga kapatid. Doon din po niya itinayo. Dahil yung programa niya noon, nung habang siya ay nandoon pa sa Amerika, yung programa niya dito sa White House sa Samal Island, magiging Little America. Okay? Magiging Little America, kaya linagyan niya po yan ng White House. At spiritually, mga kapatid, bakit White House? Because Dr. Hilario Moncado, he is the white spiritual boy. Okay? He is the white spiritual boy, si Dr. Hilario Camino Moncado. Kaya he is the real witness sa lost paradise, yung Garden of Eden. Kaya the Island Garden City of Samal is the new Garden of Eden. Si Dr. Jose Rizal din naman, he is the real witness. Si Dr. Jose Rizal, he is the real witness kung saan nailipat yung kaharian ng Diyos. Nung sa panahon po ni Jesus doon sa Israel, nung hindi po siya tinanggap doon na siya po yung Mesiyas, siya po yung Kristo, nung hindi siya itinanggap nang siya'y nangangaral po sa kaharian ng Diyos doon sa Israel, inilipat yung kaharian ng Diyos mula Israel, inilipat sa isang bansa na walang nakakaalam kung saang bansa na yun, maliban lamang sa espiritu ng katotohanan na nandoon po kay kay Ginoong Hesukristo that time. Walang nakakaalam kung saan inilipat ni Jesus, kung saang bansa inilipat yung kaharian ng Diyos, maliban lamang sa espiritu ng katotohanan. Kaya yung espiritu na yun po yung pumasok doon kay Dr. Jose Rizal 1892, July 17, alas 7 ng gabi, nang siya'y dumating dyan sa dapitan, doon niya na-declare that Mindanao is the land of promise. Kaya si Dr. Jose Rizal, he is the real witness kung saang bansa inilipat yung kaharian ng Diyos. At dito po yan sa bansang Pilipinas. At specifically, yung sentro ng lupang pangako na yan sa Pilipinas, dito po sa Mindanao. Wala sa Luzon, wala sa Visayas, nasa Mindanao po. Although itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, pero yung sentro, kung saan idineklara po ni Dr. Jose Rizal, dito po sa Mindanao, yung sentro ng lupang pangako. Kaya, siya po yung saksi kung saang bansa inilipat yung kaharian ng Diyos. Yung founder ng Kingdom of God, si Malnare Philemon Riama, he is the witness na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, dahil siya po yung nangangaral that the Kingdom of God is in the Philippines. Kaya mga kapatid, ngayon, November 4, isi-celebrate po natin yung the real witness of the living God. Ano po yung i-witness natin ngayon? Si Dr. Moncado, siya po yung saksi kung saan po yung lost paradise, yung Garden of Eden. Si Dr. Jose Rizal, siya po yung saksi kung saan inilipat yung kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pag-declare niya that Mindanao is the land of promise. Yung founder ng Kingdom of God, siya po yung saksi na itong Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Ito naman ngayon po, November 4, ano po yung significant natin bilang real witness of the living God? Dahil sasaksihan po natin na yung Diyos na si Jehovah magtatayo ng kanyang kaharian dito sa bansang Pilipinas. Wala na doon sa Israel, dito na sa Pilipinas. Kaya yan po yung sasaksihan po natin na yung Diyos sa langit na si Jehovah, itatayo niya dito sa Pilipinas ang kanyang kaharian sa pamamagitan po ng dibino gobyerno sa Pilipinas. Yan po yung ating sasaksihan. We are all Jehovah's Witness because God's kingdom,
Jehovah's Kingdom dito po sa Pilipinas. Hindi po yung association, hindi po yung simbahan, hindi po yung grupo po na Jehovah's Witness. Ikaw at ako, regardless of your denomination, regardless of your faith, regardless of your tribes and tradition, you are witnessing that Jehovah will establish His kingdom here in the Philippines. Kaya tayo po yung magiging saksi sa kaharian na yan. Magiging saksi po tayo sa kaharian na yan, mga kapatid. Magiging saksi po tayo na yung hari, tatanghaling hari dito sa Pilipinas. Magiging saksi po tayo niyan. Makikita po yan ng ating mga mata. Kung sinong tao yung kukurunahan, kung sinong tao yung hahanapin na hari dito sa Pilipinas. Magiging saksi tayo. Dahil makikita po yan ng lahat ng mga mata. Hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Magiging sasaksihan po yan ng buong mundo kung sinong kukurunahan na hari, yung anak ng Diyos na pinadala dito sa Pilipinas. Yan po mga kapatid, yung ibig sabihin ng saksi. Anong sasaksihan natin? The real witness of the living God. Sabi nila, Pastor, ikaw ba ay saksi ni Jehovah? Yes, I am saksi ni Jehovah. Pero hindi yung simbahan dyan po sa Kingdom Hall. Okay? Saksi ni Jehovah ako dahil sasaksihan po natin yung itatayo na kaharian dito sa Pilipinas. Kaya nga sinabi po ni Daniel, sinabi po ni Propeta Daniel, sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Diyos sa langit magatukod ugo sa kaging harian nga dili gayud malumpag. Ni ang dahom ni ana mahibilin sa laing katawhan apan kini ngaging harian mulungtad sa walay katapusan og kana ngaging harian gingharian kana sa Dios nga dinhi tukuron sa nasod sa Pilipinas. Naana gipadayag na ang kulang na lang kanang hari nga mulingkod anang ginghariana. Hinihintay na lang po natin, na-i-declare na po na yung Pilipinas yung kaharian ng Diyos. Yung kulang na lang, yung hari na uupo dyan sa kaharian na yan. Yan po yung ating hinihintay. Yan po yung ating palaging panawagan. Nahahanapin po ng ating mahal na Pangulo yung hari na yan. Dahil yan po yung magiging katuwang niya sa pagpapatakbo dito sa bansang Pilipinas sa ngalan po ng Dibino Gobyerno. Dahil maraming nagsasabi, Pastor, bakit kailangan pa yung Pangulo? Mayaman na yan eh. Kailangan natin mga kapatid dahil siya po yung Pangulo ng bansa. Yung boses niya, boses po ng buong bansa. Yung boses po ng Pangulo, boses po yan ng buong sambayanang Pilipino. Maraming mang ayaw sa kanya. Maraming di mayroong gusto niya. Pero yung boses niya, boses siya ng buong bansang Pilipinas. Kaya kapag sino yung iproklama niya na hari, yun po yung boses ng buong sambayanang Pilipino. Walang makaharang yan. Walang makasupak-supak niyan. Kahit sinong spiritual group, religious group, walang makaharang sa declaration na yan. Dahil aside sa Pangulo yung mag-declare, yung mga heavenly bodies, sasama yan sa pag-declare sa hari na yan. Dahil yan po yung hinihintay natin na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, yung ating matagal nang hinihintay at malapit na yang mangyayari dito sa bansang Pilipinas. Malapit na yan mangyayari dito sa Pilipinas, mga kapatid. Konting tiis na lang. Okay? Konting kimbot na lang in the twinkling of our eyes. Makikita po natin, magugulat po tayo na yung galaw po ng Diyos magiging kamangha-mangha at kagilagilalas sa ating mga mata, yung galaw ng Diyos. Minsan hindi maintindihan ng mga tao. Bakit ginamit po ng Diyos yung may mga taong may mga kapansanan? Bakit ginamit po ng Diyos yung mga taong konti lamang yung kaalaman? Bakit ginamit po ng Diyos yung mga taong maraming kapintasan? Bakit ginamit po ng Diyos yung mga taong halos hindi po kilala sa lipunan? Dahil
Kaya ng Diyos gamitin kahit sinong gusto niyang gamitin regardless kung anong klaseng pagkatao siya. As long as may panayag na yung Diyos na gumamit sa kanya, mahimaya at maluwalhati yung Diyos na gumamit sa tao na yan. Yan po yung kagustuhan ng Diyos. Sa lahat ng gagawin niya, siya po yung maluwalhati. Siya po yung mahimaya. Siya po yung madignify. Siya po yung mag-glorify. Kahit kambing, kahit aso, kaya nga sinabi po ni Jesus at sinabi po ni Juan Bautista. Sabi niya po na doon sa mga Pariseo, huwag kayong mag-isip na mga anak kayo ni Abraham. Dahil ang Diyos kayang gumawa ng mga batong ito bilang mga anak ni Abraham. Kaya walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya kung gagamitin po ng Diyos yung Pangulo ngayon upang hanapin ang hari, walay makabuot niyan dahil utos po yan ng Diyos. Sugo po yan ng Diyos. Dahil espiritu ng katotohanan ngayon. Dahil kapag makita na po ng Pangulo yung hari, wala nang makakaharang. Kaya kung paglilinis lang sa bansa, madaling linisin ang bansa kung ikaw ay nasa posisyon na. Madaling linisin po yung dumi sa bansa. Madaling linisin po yung corruption sa bansa kung ikaw ay nasa posisyon na. Kaya yung kulang na lang po mga kapatid, yung tao, yung hari na mauupo dyan sa trono. Dahil He will make all things new. Sabi po ng nakaupo dyan sa trono. Kaya ganito po mga kapatid. Hintayin natin yung tama. Kaya nga mayroong nagbaser sa akin, mayroong mga nag-comment, nag-post doon sa kanilang timeline, isang grupo din. Medyo marami din sila. Okay? Sabi na, huwag kayong maniwala sa bulaang propeta niya, bulaang tao na yan. Hindi totoo na gagamitin po ng Diyos yung Pangulo, yung politiko. Dahil yung Mesiyas ay kukusang darating. Ano yan? Magic. Okay? Dahil yung Mesiyas kukusang darating, doon pa yun sa ano tawag nito, doon sa pasungan sa baka, gagaya doon kay Jesus. Yun po yung pagkaakala nila. Yun po yung pagkakaalam nila. Na walang nakakaalam. Yun lang po yung pagkakaakala nila. Na walang nakakaalam kung kailan dumating po yung Mesiyas. Nandito na po yung Mesiyas eh. Nandito na po yung Kristo. Nandito na po yung anak ng Diyos. Nandito na po. Kasama natin yung anak ng tao. Yung kulang na lang yung right time na siya hirangin po upang ipakilala po siya sa buong bansa, maging sa buong mundo. Kulang na lang po yung sabihin ng Ama, "This is my beloved Son. Kaniya may kalipay ako." Yan na lang po yung kulang. Kagaya po kay Jesus. Nung siya'y binautismuhan ni Juan Bautista, pagkatapos po umahon si Jesus doon sa tubig, yung Espiritu dumapo sa kanya sa pormang kalapate. At yung boses ng Ama, sinabi niya, "This is my beloved Son." Yan po yung kulang. Kung sino pong tatanghalin po, sino pong i-declare ng presidente na hari, yung boses sa langit magsasabi, "This is my beloved Son." Yan po mga kapatid. Kaya yung mga ibang spiritual groups dyan na medyo takilid yung tainga kapag sabihin natin na si Pangulo yung hahanap sa hari, medyo ayaw pa nila, walang problema yan dahil hindi man talaga kayo siguro. Kung kalaban kayo ng Pangulo, nako, baka hindi kayo mahanap ng Pangulo. Kung kinakalaban nyo yung Pangulo dahil sa mga nangyayari ngayon, baka hindi kayo yung hahanapin ng Pangulo na maghahari. Kaya sabi ko nung mga nakarang Sunday, madaling lutasin yung problema ng bansa. Madaling lutasin yung korupsyon, lalong-lalo na sa mga investigasyon ngayon sa ICC. ICC ba yan? ICI ba? ICC or ICI? Okay? Madaling investigahan yan. Okay? Ngayon, nahihirapan
Yung mga investigador, yung mga komisyoner, yung mga senador, kung sinong nagsasabi ng totoo, kung totoo ba itong sinabi ng mag-asawa or hindi ba, totoo ba itong sinabi ni congressman, totoo ba itong sinabi ni senador. Pero, kapag dumating na po yung anak ng Diyos dyan sa kanyang trono, kapag makaupo na yan, madali lang mga kapatid. Madali lang. Patanong natin sa mga spiritual, lalo na yung spiritual na kayang basahin yung isipan mo, kayang basahin kung anong laman ng puso mo. Tanungin ka, tinuod ba nga ilang bilyon yung nanakaw mo? Okay? Ilang bilyon yung nabulsa mo? Ilang bilyon yung nakickback ng senador, ng congressman? Madali lang mga kapatid. Kung yung investigador may espiritu ng Diyos, madali lang niyang makita kung itong tao na ito magnanakaw, nagsasabi ba ng totoo o hindi. Madali lang dakpin mga kapatid. Madali lang malutas yung problema. Kaya nga, nung nanonood ako sa investigasyon doon sa Senado, sabi ko, kung nakaupo lang dito yung spiritual man, walang makadinay. Dahil i-backtrack po yan. Tanungin po, ikaw, saan mo nilagay yung ganitong karaming pera? Madali lang mga kapatid, napakadali. Kaya lang, tayong nanonood dyan sa kanilang mga investigasyon, medyo may konting duda. Okay, may konting duda at maraming dada. Pero mga kapatid, kapag divino gobyerno, madaling lutasin yung problema ng korupsyon, madaling solusyonan yung problema ng kahirapan, madaling solusyonan yung problema ng kaguluhan, madaling solusyonan yung divided government. Dapat hindi divided government, dapat divine government, hindi divided government. Kaya madaling solusyonan po yan mga kapatid kapag yung hari. Dahil yung hari mga kapatid, yun po yung kumbaga yung kanta na the winner takes it all. Kung sino po yung hari na upo sa Pilipinas, alam niya kung anong gagawin, alam niya kung papaano lulutasin ang problema ng bansa. Alam po niya dahil anak siya ng Diyos. Sugo siya ng Diyos. Anak siya ng tao na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Yung kanyang authority mula po sa kanyang ama. Yan po yung power ng magiging hari dito sa bansang Pilipinas. Hindi yung mga naghari-harian, hindi yung mga nagsupremo-supremo na wala namang kalam-alam sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Hindi porket tawagin ka ng supremo, ikaw na yung nakakaalam sa programa ng Diyos. Hindi porket tinawag kang mahal na hari, ikaw na po yung nakakaalam. Hindi porket kinurunahan ka na, alam mo naman yung hindi po mga kapatid. Dahil wala pa yung final implementor ng bansa, yung last implementor of nation, wala pa mga kapatid. Sino po yung last implementor of nation? He is the Lion of Judah. From the tribe of Judah. The Lion from the tribe of Judah. Yan po yung Lion, last implementor of nation. Kaya mga kapatid, yan po yung pinaka programa ngayon ng Diyos sa Pilipinas. Madaling solusyonan ang problema. Kaya ngayon, mga kababayan po natin, yung real witness na isi-celebrate po natin ngayong November 4, ika-10 years po yan. Bakit po tayo tatawaging real witness? Bakit po kayo tatawaging real witness? Dahil sasaksihan po natin. Iwi-witness po natin yung paghari ng anak ng tao dito sa bansang Pilipinas. Iwi-witnessan po natin yung pagtayo ng Diyos na si Jehovah ng kanyang kaharian dito sa bansang Pilipinas. Kaya tayo ay tatawagin niyang mga saksi. Basahin nga natin. Sabi ng mga tao siguro, sabi siguro dyan ng mga nanonood dyan, nasaksi ni Jehovah naman yung sangyaw ni Pastor. Mga kapatid, we are saksi ni Jehovah.
sasaksihan natin yung pagtayo ni Jehovah sa kanyang kaharian dito sa bansang Pilipinas. Okay? Isaiah chapter 43. Basahin natin sa Bisaya. Ito po yung sinabi po niya dito, mga kapatid. 43 versikulo 10. Kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehovah, ug ang akong alagad nga akong napili aron kamo makaila og managtuo kanako og makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay mosunod kanako. Verse 11, ako bisan ako mao si Jehovah og gawas kanako wala nay manluluwas. Luwason kita ni Jehovah tibok nasod sa Pilipinas, sa dihang ang iyang kabubuton, kabalaoran, tulumanon, mga sugo, mahimong batakang balaod sa nasod sa Pilipinas. Maunay pamaagi sa pagluwas ni Jehovah kanato, aron kita mahimo niyang mga saksi sa kanyang paghari dinhi sa nasod sa Pilipinas. We are all Jehovah's Witnesses sa dihang makikita po natin na yung kanyang bugtong anak ay magkahari na dito sa bansang Pilipinas. Basahin natin sa English. Dahil marami po tayo mga kasamahan dyan. Pasensya na po sa mga kaibigan kong Tagalog. Okay? Ang hirap dito sa amin sa Mindanao. Ang lisod sa amin sa Mindanao, mahirap sa inyo dyan. Okay? Parang may bisita siguro tayo kasi mayroong mga nagsitahulan yung mga aso natin. Okay? Chapter 43 verse 10. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God, form, neither shall there be after me. I am the Lord, and beside me there is no one. There is no Savior. Basahin natin sa Tagalog. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inaanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid, bagay ako ang Panginoon at liban sa akin walang tagapagligtas. Siya lang, mga kapatid. Siya lang din po yung makapagtatayo ng kaharian ng Diyos. Walang maliban sa Kanya. Wala nang ibang makapagtatayo ng kaharian ng Diyos. Hindi si founder. Okay? Hindi si founder. Kaya nga sinabi niya dito sa Daniel chapter 2, verse 44. Ito po yung sinabi po ni Daniel. Sabi niya, in verse 44, sabi niya dito, and in the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all those kings, those kingdoms, and it shall stand forever. At sa mga kaarawan na mga haring yaon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Yan po yung ating sasaksihan. Kung saang bansa itatayo yan, dito sa bansang Pilipinas. Kaya tayong mga Filipino, magiging saksi sa pagtayo ng kaharian na yan.
dito sa Pilipinas. Dahil yan po ang programa ng Diyos, mga kapatid. Kaya sinasabi po niya dito, in Zechariah chapter 14, verse 9, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name is one. That is the big one na yayanig sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Bakit yayanigin? Dahil yung kaharian na hindi na itayo doon sa Israel sa pamamagitan ni Jesus, dito po yan sa Pilipinas. Yan po yung magyayanig sa buong mundo. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Mapalad kayo. Dapat masaya tayo kung magiging saksi ni Jehovah kayo. Sasaksihan natin yung pagtayo ni Jehovah ng kanyang dibino gobyerno dito sa Pilipinas. At siya'y po'y ating magiging Diyos at tayo'y tatawagin niyang at siya'y ating tatawagin niya tayo na kanyang sariling bayan. At tayo po ay sasamba sa kanyang harapan. Yan po yung programa na dapat maintindihan natin ng bawat Filipino dito sa Pilipinas, bata man, matanda, binata. Maintindihan sana, lalong-lalo na yung mga politiko natin ngayon, mula Pangulo hanggang dito sa Kapitan, sa lower, dito po sa barangay, dapat maintindihan po nila na yung programa ng Diyos, dito po yan mangyayari sa Pilipinas. Mayroon ng pattern. Nandito na po yung bansa natin. Nakahanda na po yung bansa. Ang kulang na lang yung hari na magpapatupad at mamuno sa kaharian na yan at itong bansang Pilipinas, ang kaharian ng Diyos. Kaya hindi na po ito magiging Republic of the Philippines. Magiging monarchy. Ito nga mga kapatid. Magiging monarchy in the Philippines. Kumbaga kung saan yung hari ang uupo na leader, supreme leader of the land. Kaya nga yung sinasabi po ni Jehovah kay Solomon, kung ikaw magalakaw sa akong kabalauran, tulumanon og mga sugo, sama sa imong amahan nga si David, nanlig-onon ko kining balay nga imong gitukod. Dito po sa Pilipinas, magiging matatag itong bansa natin. Ilalayo po tayo ng Diyos sa mga trahedya. Ilalayo po tayo sa mga coming pa na mga trahedya kapag yung anak ng Diyos maghari na dito sa bansang Pilipinas. Dahil nung mga nakaraang Sunday, yung sinabi kong mag-pass over lang po yan. Okay? Yung bagyo, yung malaking hangin, tornado, yung mga malaking tsunami, pag makarating na dito sa Philippine Area of Responsibility, mag-pass over po yan. Okay? Mag-detour po yan. Hahanap po yan ng ibang dadaanan. Bakit po? Dahil we are protected by the mighty hands of Jehovah. Dahil kinikilala na po natin siya na ating Diyos dito sa bansang Pilipinas. Yan lang po yung kulang sa atin, mga kapatid. Yan lang po yung kulang na dapat mangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya sana maintindihan po ng mga kababayan po natin. Lalong-lalo na sa mga iba't ibang mga spiritual groups na naghahangad ng pagbabago. Mga religious groups, mga pastors, mga reverend, mga bishops, mga priest, okay? Mga apostolis, mga propeta, mga evangelist, mga teachers na naghahangad ng totoong pagbabago sa Pilipinas. Walang pagbabago sa Pilipinas kung hanggang dyan lang po kayo sa simbahan. Dapat lumabas na kayo sa inyong simbahan at sabay-sabay po nating baguhin itong bansang Pilipinas sa ngalan po ng Diyos sa pamamagitan ng dibino gobyerno. Kaya nga yung 144,000 cents, okay?
yung 144,000 na mga banal, na mga anak ng Diyos. Nandito na po yan. Okay? Maraming nagsasabi kasi, excuse ko muna. Maraming nagsasabi kasi, Pastor, yung grupo namin nabilong po sa 144,000. Okay, sabi ko, very good. Sana magampanan yung tungkulin na yan. Pero mga kapatid, yung totoo, yung 144,000 from the 12 tribes of Jacob po yun. 12,000 doon kay Ruben, 12,000 doon po sa lipi ni Jose, 12,000 doon sa lipi ni Juda, 12,000 po sa lipi ni Simeon. Yung 12 tribes na yon, mayroon silang kanya-kanyang 12,000 na mga lipi. At sama-samahin po yung 12,000 na yon times 12. Okay? Mayroong 144,000. Okay? Mayroong 144,000. Sino po yun sila? Yun po yung anak ni Israel. Yun po yung mga anak ni Israel na niligtas po ng Diyos noon sa kapanahunan. Bago umalis po ang Diyos doon sa Israel. Bago umalis po yung Ama doon sa Israel, 144,000 lang na mga Israel yung iniligtas ng Diyos. At yung mga espiritu na yon, yung mga katawan nila patay na yon. Pero yung kanilang mga espiritu, nandito na yan ngayon sa bansang Pilipinas. At handa na po yan sila papasok sa mga bagong katawan at makikilala na po yan sila. Makikilala na po yan sila dahil papasok sila yan sa bagong katawan. At yan po yung 144,000 na yan. Yan po yung katuwang ng hari upang pamunuan itong bansang Pilipinas. 144,000 more or less staff ng hari dito sa Pilipinas pagdating ng kanyang paghari. 144,000 more or less, mga kapatid. Sobra-sobra pa sa 144,000 yung magiging staff kasama ng hari mula taas hanggang pababa. Yan po yung kanyang mga galamay. Yan po yung kanyang mga uutusan na magiging kasangkapan niya, magiging katuwang niya mula probinsya, mula lungsod, mula barangay, syudad, hanggang sa pinakamababang komunidad. Nandyan po yan, yung 144,000. Sila po yung magiging daan. Sila po yung magbigay ng kaalaman patungkol sa programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Kaya mapalad yung mga katawan, mapalad yung mga taong papasukan ng espiritu niya. Kaya ngayon, ilan na lang, konti na lang para makumplito po yung 144,000. So yung 144,000, yun po yung galing sa Israel, yung mga iniligtas po ng Diyos noon. Hindi ngayon, noon. Nung bago pa inilipat yung kaharian. Nandito na po yan sila ngayon. Nag-reincarnate na po yan sila dito ngayon, mga kapatid. Kaya mapalad yung katawan na mapili at mapapasukan ng mga espiritu dahil magiging kasama nila sa paghari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, maraming magandang mga mangyayari sa bansang Pilipinas kapag makaupo na po yung hari. Hindi po yung mga naghari-hari, hindi po yung mga nagpatawag na mga supremo. Okay? Hindi po yung mga nagpatawag na doon na mga supremos, anong klaseng mga, wala pa mga kapatid, wala pang final, maraming contender, wala pang nanalo, wala pang bagong pangalan, wala pa mga kapatid, hanggat wala pang naiproklama, wala pang nanalo kung sino yung totoong maghahari dito sa Pilipinas. Kaya yun po yung sagot sa nagtanong sa akin, sino ba pastor, saan ba, sino ba siya? Yung pangulo lang, yung makakita niyan,
Dahil bakit po Pangulo? Dahil gagabayan po ang Pangulo ng Diyos. Gagabayan po siya ng Diyos. Gagabayan po siya ng Ama upang matuntunan niya kung saan nakatago, kung saan nakatira, kung saang lugar yung anak ng tao. Kahit magtago-tago yung anak ng tao na yan, kapag panahon na siya'y hanapin, lalabas at lalabas talaga yan. Dahil siya po yung hinihintay na tagapagligtas ng bansang Pilipinas. Kaya lilinisin po. Lilinisin itong bansang Pilipinas. Lilinisin ng hari. Lilinisin ng hari itong bansang Pilipinas na madumi ngayon. Kagaya po sa panahon ni Jesus nang siya'y pumasok doon sa templo, nang nakita niya yung templo, yung balay ng kanyang ama, yung bahay ng kanyang ama. Nung nakita niya, sinabi niya, sinasabi ko sa inyo na yung bahayan ng aking ama maging bahay dalanginan. Bakit ngayon nagiging pinagtataguan na ng mga kawatan at tulisan? Basahin nga natin. Okay? Basahin natin doon sa Lucas. Kasi yun po yung sinabi ni Jesus, mga kapatid. Lucas 19:46. Nilinis ni Jesus yung templo. Dahil yung templo na yun sana, doon sana siya uupo sa templo na yun bilang hari sa Israel kung siya tinanggap na hari. Doon sana siya upo. Pero nung nakita niya, pagpasok niya doon, yung templo punong-puno ng mga nagiging market vendors po yung templo. Kaya galit na galit siya. Sinabi po niya dito sa 49, mga kapatid. Okay? Lucas. Okay? Lucas 19:46 pala. Sinabi niya dito. At siya miingon kanila. Verse 45. Basa natin 45. Og siya misulod. Okay? Og siya misulod sa templo. Og ang mga tao nga na nagpamaligya, iyang gisugdan sa pag-abog paingon sa gawas. Og siya miingon kanila, kini nahisulat ang akong balay, pagkatawgon nga balay alampuanan, apan kinigihimo ninyong langob sa mga tulisan. Doon yun sa kapanahonan ni Jesus. Doon sana siya maghahari, yung trono niya doon sa templo na yon. Pero napakadumi yung templo na yon. Kaya sinabi niya, gigibain mo itong templo at sa ikatatlong araw ay itatayo ko muli. Gub-a kining templo sa ikatulog adlaw tukuron ko kini pag-usap. Sinabi po ng mga tao, 46 years ito tinayo ng aming mga ninuno, pero sa iyo sasabihin mo lang sa 3 araw itatayo mo muli. Imposible. Pero hindi nila naintindihan yung sinabi ni Jesus, yung kanyang katawan. Papatayin yung kanyang katawan, and the 3rd day siya muli ay babangon mo doon sa libingan. At pangalawa, yung literal na templo. In the 3rd day, itatayo muli yung templo na yan. Kailan po yung 3rd day sa pagtayo ng templo? Nasa 3rd day na po tayo ngayon, dahil yung 1 day of God is equal to 1,000 years of man. 1,000 years of man is equal to 1 day of God. 2 days of God is equal to 2,000 years of man. Kaya nandito na po tayo ngayon sa year 2025. Kaya nakapasok na po tayo ngayon sa 25 years sa pangatlong araw. Kaya itong araw na ito na 1,000 years sa tao, itatayo muli yung templo. Kung saan, dyan makikita yung batas ng Diyos. Dyan makikita yung hari sa templo na yan. Yung boses ng Diyos sa templo na yan. Yung Ark of the Covenant nandyan sa templo na yan. Kung saan yung mga anak ng Diyos pupunta doon, manalangin. Dahil tatawagin niyang bahay dalanginan ng mga anak ng Diyos. Lilinisin. Kung nilinis ni Jesus yung templo doon, dahil yun po yung simbolo ng bahay ng kanyang ama. Dito sa Pilipinas, ang Pilipinas ngayon, bahay ng kanyang ama. Kaya sinabi niya, John chapter 14,
verse 1 and 2. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and I will go to prepare a place for you. At kapag ako'y makapaghanda na doon ng bahay, ako'y babalik at kukunin ko kayo, at kung saan man ako, nandoon din kayo. Pupunta siya doon sa bahay ng kanyang ama. Saan po yung kanyang ama? Nasa Pilipinas na. Dahil nandoon po siya sa Israel, matagal na po, mas naunang umalis yung ama sa Israel. Nandito na sa Pilipinas. Kaya sinabi ni Jesus, pupunta ako doon sa bahay ng aking ama. Kung saan doon sa Pilipinas, pupunta ako. Itong Pilipinas ngayon, bahay ng Diyos itong Pilipinas. Tahanan ito ng Diyos. Tahanan ito ng mga anak ng Diyos itong bansang Pilipinas. Kaharian ito ng Diyos. Bahay ito ng Diyos. Bahay natin ito bilang mga anak ng Diyos. Kaya lilinisin ito ng Diyos sa ngalan ng Dibino Gobyerno. Dahil napakarami ngayon ang bansa natin, kinakailangan linisin ito sa ngalan ng Dibino Gobyerno. Kagaya po sa kay Jesus, nilinis po niya yung templo na yon. Dahil yung templo na yon, pinagtataguan ng mga tulisan at kawatan. Dito naman po sa Pilipinas, nagiging bahay ito ng mga kawatan at tulisan. Talamak yung tulisan at kawatan dito sa ating bansang Pilipinas. Mga magnanakaw sa bayan, mga magnanakaw sa bayan, talamak na, kaya lilinisin ito ng Diyos sa ngalan ng Dibino Gobyerno, sa ngalan ng hari na naghahari dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung maglilinis sa lahat ng katiwalaan dito sa bayan nating minamahal, yung lupang sinilangan natin, ang bansang Pilipinas. Yan po yung malaking trabaho ng hari. Iaatang sa kanyang balikat ang paglilinis sa bansang Pilipinas. Maaatang sa kanyang balikat. Yan po mga kapatid. Lilinisin ang bahay ng kanyang ama. Ang Pilipinas, bahay ng ama ng ating Diyos Ama. Kung bahay ito ng ating Ama na Diyos, bahay din natin ito dahil mga anak tayo ng Diyos. Kaya hintayin lang po natin yung hari na maglilinis sa bahay na ito. Yung hari na maglilinis sa bansang ito. Palalayasin yung lahat ng mga kawatan, lahat ng mga tulisan. Dahil nagiging taguanan ito ng mga kawatan, nagiging taguanan ng mga tulisan. Kaya nung binasa po natin, John chapter 10 verse 10, ang kawatan mianhi, to steal, to kill, and to destroy. Okay? Aron sa pagpangawat, pagguba, o pagpatay. Apan mianbot ang anak sa tao aron paghatag o hamugaway nga panginabuhian o kinabuhi nga walay katapusan. Mahimo lang kana siya. Mahimo lang kana siya kung ang hari nga mao ang anak sa Diyos maghari na dito sa Pilipinas. Lilinisin po mga kapatid. Lilinisin itong bayang sinilangan natin. Itong ating pinakamamahal na bayan. Lupang sinilangan po natin. The Pearl of the Orient. Matod pa ni Dr. Jose Rizal. Kaya napakaganda. Napakaganda yung programa ng Diyos. Kaya nung nakaraang linggo sinabi ko, nung sinulat ni Dr. Rizal yung No Limitang Hire, yung ibig sabihin po nun, yung cancer of society, at yung el filibusterismo, nagiging the reign of greed, yung paghahari ng mga sakim. Hanggang ngayon, marami pang sakim na ayaw bitawan yung kanilang posisyon.
Marami pang sakim sa posisyon, maraming sakim sa pera, maraming sakim sa kayamanan, maraming sakim sa mga bagay-bagay na kung titingnan natin wala namang kabuluhan. Kaya nagiging salot ng lipunan. Kaya sinabi ni Jesus, yung bahay dalanginan, ginawa niyong den of thieves and robbers. Basahin nga natin sa Luke chapter 19 verse 46 sa English. Chapter 19 verse 46, mga kapatid. Sa Lucas, basahin natin ulit. Sabi niya, saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Na sinasabi sa kanila, nasusulat nga, at ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan. Dapat wat, ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Itong Pilipinas, magiging bahay ito ng mga anak ng Diyos. Magiging kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Magiging kaharian ito ng mga anak ng Diyos na galing sa iba't ibang bansa na naniniwala na dito ang Diyos sa Pilipinas. Magiging bahay ng Diyos itong Pilipinas. Kaya lang maraming dumi. Nagiging taguan ng mga kawatan tulisan, magnanakaw. Kaya kailangang linisin. Kaya unang mga pinadala ng Diyos sa paglinis po ng ating bansa itong mga kalamidad. Okay? Pinadala niya yung 4 elements. Yung lupa, yung hangin, yung apoy, yung tubig. Okay? Kaya nga yung pelikulang Encantadia, yun po yung simbolo ng mga 4 na elemento kung saan nangyayari yan. Mayroong apoy, may sunog, may tubig, may mga malalaking baha, may lindol, okay? May mga hangin, mga bagyo. So ganun po mga kapatid, ang paglilinis pa. Kaya darating din po yung paglilinis spiritually. Kaya nung nakaraang araw, nung nakita ko doon sa video, yung ating Pangulo, nung siya po ay dumalo po doon sa Asian Summit doon sa Thailand. Thailand ba yun? Malaysia. O parang Malaysia. Okay? Nung siya ay dumalo doon, dahil yung host doon, yung Malaysian government. Ngayon, ibinigay sa kanya yung hammer. Okay? Yung maso, yung martilyo. Significantly na siya po yung magiging sunod na host dito sa Pilipinas sa year 2026. So magiging host din ng Asian Summit o yung Pilipinas sa 2000 kasi siya yung pinasahan ng martilyo, yung hammer na yun. Sabi ng iba, hammer lang yan. Okay? Hindi yun yung sinabi po doon sa Jeremiah chapter 23 verse 49. Yung sinabi po doon na hammer, mga kapatid, martilyo, yung salita ng Diyos. So hindi yun literal na hammer. Pero yung hinawakan po ng ating Pangulo, literal po yun na hammer. Literal po yun na martilyo. Kumbaga, nasa kanyang kamay yung paggamit ng martilyo. Parang hukom ba? So nasa kanyang kamay yung turno sa paggamit na yan. Pero yung spiritual hammer, kaya nga yung sinasabi natin, magkatandem yung spiritual at saka material. Yung Pangulo yung material, yung hari yung magpapatupad sa spiritual. Pero pagdating ng balang araw, magiging spiritual din yan at material. Okay. So sinabi po niya dito, verse 29,
Dili ba ang akong pulong sama sa kalayo? Nagaingon si Jehovah, dili ba sama sa maso nga nagadugmok sa bato? Basahin natin sa Tagalog para maintindihan din ng ating mga kababayan dyan. Jeremiah chapter 23 verse 29. Ito po mga kapatid, yung pagkasabi niya. Verse 29. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy, sabi ng Panginoon, at parang pumukpok na dumudurog ng bato? It is not my word like a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Kung yung hinawakan ng Pangulo, literal na hammer, yung hinahawakan natin ngayon, yung hammer na pupukpok sa puso ng mga Pilipino upang maintindihan nila na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, hindi kaharian ng mga magnanakaw, kurakot sa gobyerno. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Kaya pupukpukin natin sa ngalan ng dibino gobyerno, sa ngalan ng salita ng Diyos. Mamartiryuhin po yung kanilang isipan at damdamin, dudurugin yung kanilang pusong bato hanggang magiging pusong mamon yan. At iiyak yan. Luluhod at magmamakaawa sa Diyos, hihingi ng kapatawaran. Nabigyan pa sila ng isa pang pagkakataon na gamitin yung kanilang buhay ayon sa kalooban po ng Diyos. Kung yung hawak ng Pangulo literal na hammer, hahawakin natin yung spiritual na hammer, yung salita ng Diyos. Yung salita na yan, yung dibino gobyerno, yung 10 utos ng Diyos, magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Itong salita ng Diyos, magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Ito yung martilyo at ito yung apoy na susunog sa kanilang maitim na damdamin at pusong bato. Dudurugin yan ng pusong itong pulong sa Diyos, sama sa espada nga duhay sulab. Ganon mga kapatid. Hawakan niya yung material na bagay. Nandito ngayon yung spiritual hammer. Marami pa dito mga kung itong bato madudurog ng maso, okay? Yung pinakita ko, the big one na stone. Madudurog ito ng maso, madudurog ito ng hammer. Pero mayroong hammer, mayroong bato, mayroong maso na hindi kailangan pukpukin. Gamitin mo ng salita ng Diyos, batas ng Diyos, kautusan ng Diyos. Ito po yung maso na pupukpuk sa damdamin, isipan, sa mga pusong bato ng mga Filipino na ayaw maghari yung anak ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, ito po yung tatandaan natin. Malapit na ang panahon. Malapit na ang panahon. Kunti na lang. Malapit na ang makikita ng ating mga mata. Malapit na nating masaksihan. Magiging real witness po tayo sa pagdating ng anak ng tao, sa paghari ng anak ng tao dito sa bansang Pilipinas. Magiging real witness tayo sa pagbabago ng bansang Pilipinas mula democratic form of government to theocratic form of government. Magiging real witness tayo sa pagbabago ng bansang Pilipinas mula silanganan papuntang kanluran, dahil luluhod talaga yung mga iba't ibang bansa na yan, papunta yan dito sa Pilipinas. Hihingi ng kapatawaran at hihingi ng basbas sa Pilipinas. Doon sa hari, mga kapatid. Kaya, yan ang malaking mangyayari sa bansang Pilipinas.
kung mayroong maraming investigasyon dyan sa gobyerno ngayon, sa Senado, sa Kongreso. Pero kapag yung mag-imbestiga, anak ng Diyos, anak ng tao, makikita niya kung anong laman ng puso, makikita niya kung anong laman ng kanyang isipan. Makikita niya kung yan ay nagsasabi ng totoo or kung siya po ay nagsisinungaling. Walang ligtas po. Kaya madaling sulbarin ang problema. Madaling sulbarin ang korupsyon, madaling sulbarin ang mga kaguluhan sa Pilipinas kapag yung hari, yung anak ng Diyos maghahari dahil siya po yung prinsipe ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Kaya maraming salamat sa mga nanonood po sa atin ngayon. Kaya maraming salamat kay MG Cons sa mga maraming comment. Hindi ko po mababasa ito lahat ngayon, pero babasahin ko ito mamaya. Maraming salamat sa mga comments. Kay Ligi Migimo Tiduray Tribe, magandang hapon. Maraming salamat sa panonood. Kay Ma'am Raquel Caboverde, maraming salamat. Kay LVM Philippines, magandang hapon at maraming salamat po sa mga Pausal family, Kiribisi family, Carion family, and Rulida family. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Barangay Malagamot. At kay Josem Tinahiros Pisidas, magandang hapon bro. Maraming salamat. Kay Marcelo Amparado Bitang, bro, magandang hapon. From Bohol ito, si Brother Marcelo. Matagal-tagal ko na pong hindi ito nakikita. Pero maraming salamat, Igsoon, dyan po sa Bohol. So, balang araw magkita-kita din tayo. Kay Ma'am Guillerma Del Campo, ma'am, magandang hapon at maraming salamat dyan po sa Rizal Province. Sino pa dito? Si Philly Gulong, ma'am, magandang hapon po. Kay Mark Jan, magandang hapon din at maraming salamat. Kay Brother Diosdado Ancheta, bro, naimbag na malum dyan po sa Ilocos. Mga kakabsat nating mga Ilocano dyan. Mga Anseta family, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Princess Lo Ampo, maraming salamat Madam Princess. At kay Ma'am Alma Taganili Gansan, magandang hapon po. At kay Jenny Revisi, maraming salamat. So, sino pa dito? Okay. Mayroon akong nakikita. Kay Brother Julabs, bro, daghan salamat sa pagtanaw. Kay Meljan Carion, magandang hapon. Kay Dila Cross Cantilang, magandang hapon din. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood. Saka yung hindi ko po nababasa yung kanilang pangalan na nanonood po sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyo dyan. Dyan po sa may Rizal, Barangay Rizal, dyan po sa Samar, Borongan Samar, magandang hapon at maraming salamat sa grupo po ng mga Rizalista na nanonood sa atin. Dyan po sa United States of America, yung ating kapatid dyan sa, nakalimutan ko yung address niya. Pero dyan po, kay Brother Nilo Moralia, Brother Nilo Moralia or Lion, yung kanyang pangalan. Nilo aka Lion Moralia, dyan po sa United States of America na palaging nanonood sa ating programa at mamaya mag-live din siya at manonood din po tayo at sa sa kanyang mga gawain dyan. So, pagpalain ka kapatid ng ating dakilang lumikha. Dyan po sa Middle East, mga kasamahan po natin dyan na nanonood palagi sa ating programa. Dyan po sa Europe, magandang hapon po. Dito naman po sa part po sa Asia, maraming mga kasamahan po tayong nanonood sa atin. Diyan po sa Taiwan, mayroon po tayong isang pamilya diyan na nanonood. Nakalimutan ko po yung tawag ni pangalan po ni ma'am na palaging nakasubaybay sa ating programa diyan po sa Taiwan. Maraming salamat po ma'am. At diyan naman po sa may Taytay Rizal, mga grupo po ng Criselda, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Dito naman po sa Davao City, mga kasamahan nating mga pastor. So, ngayong November 4,
So, you are all invited. Samahan nyo kami sa kunting salo-salo, kunting tapok-tapok dito po sa opisina po ng Divino Gobyerno ng Pilipinas. Isi-celebrate po natin yung 10th year anniversary ng The Real Witness of the Living God at 127 years na birthday po ni Dr. Hilario Camino Moncado. Yung mga kasamahan, yung mga kaibigan po nating mga Moncadista dyan, yung Moncado Foundation dyan po sa Hawaii, magandang hapon po sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat dyan ngayon. I believe na isi-celebrate din nila yung birthday po ni Dr. Moncado dyan po sa Hawaii kasi dyan po yung headquarters po ni Dr. Moncado dyan po sa Honolulu, Hawaii. Hindi ko lang na ano yung eksaktong address niya dyan. Pero mayroon po yung dyan mga Moncado sa grupo po ng mga Moncado Foundation. Dyan po magandang hapon po sa inyong lahat na palaging tumatangkilik sa programa po ni Dr. Hilario Camino Moncado at pinaka-programa niya na gusto niyang maipatupad sa Pilipinas, yung pagtayo ng Divino Gobyerno. Yung pagtatayo ng Divino Gobyerno. Kasi sabi po niya, ni Dr. Moncado, yung kanyang kayamanan, yung magiging backup ng Divino Gobyerno. Okay? Yung kanyang kayamanan, yung kanyang pera na nandyan po sa Amerika, yun po yung gagamitin niyang backup sa pagtayo ng Divino Gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Dahil yung kayamanan na yan, yun po yung nagiging administrator po si former President Ferdinand Idralin Marcos Sr. Kaya nga yung bilin po niya kay Marcos noon, use this money wisely, save my country and save my people. Kaya nung nagkataon na si Marcos na po yung presidente, 1965, so ginamit po niya yung kayamanan na yun to save the country, to save the Filipino people, and to save his organization. Yung mga Moncadista, yung mga naniniwala kay Moncado noon, yung grupo niya sa Filipino Federation of America and Filipino Crusaders World Army. So yun po yung people ni Dr. Moncado. Kaya yung nagiging beneficiary niya sa kayamanan na nakuha niya doon sa Amerika, peoples of the Philippines. Kaya mapalad po tayo. Yan po yung dapat pasalamatan ng mga Filipino kung ano po yung nagiging ambag ni Dr. Moncado sa Pilipinas. Malaki po talaga yung ambag ni Dr. Moncado sa Pilipinas na hindi lang nire-recognize ng government, hindi lang nire-recognize ng iba't ibang grupo, hindi lang nire-recognize ng ibang mga sektor, mga kapatid. Pero kung titingnan natin, napakalaki yung ambag ni Dr. Moncado dito sa Pilipinas. At alam po yan ng mga pamilyang Marcos. Alam po yan ni First Lady. Alam po yan ng ating Pangulo ngayon kung sino si Dr. Moncado, kung anong naiambag niya sa bansang Pilipinas. Kaya bilang pasalamat po sa kanya, yung The Real Witness of the Living God, nagkataon po na nagkasabay yung foundation at saka yung kanyang birthday. Kaya nagpapasalamat din po tayo sa kanya dahil gumagabay po siya ngayon, mga kapatid, upang maitayo itong Divino Gobyerno, upang maitayo itong programa ng Diyos, yung programa ni Jehovah. Yung grupo naman dyan sa Makilala, sa New Israel, yung grupo ng Iglesia ni Jehovah, okay? Alpha Omega. So, yan po yung kanilang simbahan dyan. Iglesia ni Jehovah, Alpha Omega. So, magandang hapon po sa inyong lahat. So maraming salamat diyan naman po sa Island Garden City of Samal, mga kababayan, mga kapatid nating mga Moncadista diyan na member po ng Filipino Crusaders World Army na mag-celebrate din ngayong November 4. Kaya buong mundo, hindi lang po dito sa Pilipinas, buong mundo, lahat ng bansa na mayroong mga tumatangkilik, kumikilala kay Dr. Moncado, kapag November 4, buong mundo, basta mayroong Moncadista sa bansa na yan, isi-celebrate talaga nila yan. So, mapalad din tayo na nakasabay yung The Real Witness of the Living God sa kanyang birthday. Kaya, yung mga nakaraang Sunday, ulitin ko,
tungkol po doon sa mga nagtanong sa atin about po sa mga accounts. Kasi mayroong isang grupo dyan, yung grupo po ng Royal Kingdom of Maharlika. Okay? Sa pamumuno po ng kanilang leader, na mayroon pong mga binabanggit po doon sa kanilang grupo na hindi daw totoo yung panawagan natin patungkol sa Pangulo dahil sila na po daw yung totoo. Okay? Dahil supremo na po sila. Kahit ilang supremo ka pa, kahit ilang beses ka pang naging supremo, kung wala kang alam sa programa ng Diyos, wala ka ding alam talaga. Hanggang dyan lang yung alam mo. Hindi mo alam kasi yung alam mo lang, pera-pera lang itong bansang Pilipinas. Yung alam mo lang, accounts lang. Yung alam mo lang, pera-pera lang. Yung makukuha nyo yung pera, yung programa nyo, yun na yung programa. Hindi po. Dapat alam mo kung ano yung programa ng Diyos sa Pilipinas. Dapat alam mo kung yung programa mo na yan, naka-align ba sa programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Pero kung yung programa mo pera-pera lang, okay, kukuha ka lang doon ng sabihin mo ikaw na yung pinagbilinan tapos yung DGP titirahin mo pa. So mga kapatid, dapat dapat pag-aralan mo yung programa ng Diyos. Hindi yung programa mo yung masunod. Kung titingnan mo, wala na. Close na yung mga account na hinahawakan nyo dyan. Wala na pong saysay. Kahit ilang pang abogado dyan, kahit ilang pang Supreme Court order, wala na pong saysay yung mga letter of instruction yun na hinahawakan nyo. Kahit ilang pang dokumento, yung sinasabi yung na kayo po yung pinagbilinan ni Apo Lakay, wala na pong saysay po yan. Close na po yan. Wala na po yan, mga kapatid. Sarado na po yan, mga accounts na yan. Dahil yung kayamanan na yan, kayamanan po yan ng Diyos. That is the divine wealth for His divine people, and the administrator must be divine government, not individual claimants, not individual person. Hindi lamang na mga fabricated documents na nakapangalan sa inyo, kayo na hindi po. Hindi pwedeng chap-chapin yung kayamanan ng Diyos. Hindi po pwede chap-chapin na hati-hatiin, ikaw dyan, TBM, ikaw dyan, si Kuan, Arcom, ikaw naman dito, hati-hatiin. Hindi ganon yung programa ng Diyos. Kaya nga, di-close lahat yung mga accounts na yan. Ibinalik na po doon sa nag-iisang account. Alpha Omega, the highest kingdom of God. Divine wealth account. Okay? Yan po yung hahanapin nyo doon. Yung account na yan. Kasi, ibinalik na po yan doon sa mother account. Okay? Dahil kung mayroong mother account, yung nagbigay niyan, yung father. Okay? Yung father, ibinigay niya doon sa mother account. At yung mother account na yan, yung tagapagmana niyan, yung anak. Kaya, mayroong father, mother Kaya yung mother account from the father. Kaya naalala ko yung sinabi po ni Dr. Jose Rizal, sabi niya. Ito po yung mga sabi-sabi din na dumating din sa akin, sabi nila. Sabi daw ni Dr. Jose, gather all the wealth of the world and bring it to the fatherland. Sinabihan niya yung kanyang dalawang anak daw, sabi niya. Gather all the wealth of the world and bring it to the fatherland. Sino yung dalawang anak niya sinabihan niya? Yung sinasabihan niya po, Yamashita and Hitler. Kaya yung dalawa na yon nag-gather ng lahat ng kayamanan sa buong mundo at dinala dito sa fatherland. Where is the fatherland? Philippines is the fatherland. Kaya yung father doon na si Jehovah, from Israel umalis po siya. Nandito na po siya sa pulo ng dagat. This is the fatherland, mga kapatid. Lupa ng ating Ama. Kaya tayo, mga Pilipino, mga anak ng Diyos, bayan po natin ito. Kaya pangalagaan po natin ito sa ngalan po ng Diyos. Kaya maraming salamat.
Kay Brother Oliver Swilio, bro, maraming salamat, nakahabol ka. At kay Sir Michael Olep, thank you po sa inyong lahat. Medyo tumaas na po yung oras natin, but anyway, maraming salamat. Yung mga nahuli dyan, i-review na lang nyo po yung ating tawag nito, sunod na mga so ganun po mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat. Kay Ma'am Lorena Sukbot, Ma'am, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa. Okay? So thank you po. Mga kay Ma'am Alejandra Tambuli, thank you po. Maraming salamat. Kay Ma'am, okay, yung grupo kanina ng PI, yung international IPC, yung International Police Commission, nanonood po sa atin. Kay Ma'am Romana Cadavero, magandang hapon po sa grupo po ng Interpol. At kay Roster Eagle dyan po sa Surigao, magandang hapon. Yung grupo din po ng H World na nakasubaybay palagi sa ating programa. Okay, sino pa dito po? So, ulitin ko, ngayong November 4, dito po sa Davao City, mayroon po tayong kunting salo-salo. Sa mga, nandito po, yung mga malapit lang po dito sa Davao, welcome po kayo, makipag-celebrate po. November 4, may mga ano po tayo dyan, may mga bagay na tatalakayin po tayo na hindi po pwedeng talakayin po dito sa ating live. So may mga confidential na bagay na ating tatalakayin ngayong November 4 na mapalad po yung makarating. Pero pasensya na po yung ating handaan, dahil yung ating handaan wala pa po tayong handa. Okay? But anyway, God will provide. He is Jehovah Jireh, the great provider sa mga bagay-bagay na kakailanganin po natin. So God bless po sa ating lahat. God bless Philippines at yung ating mahal na Pangulo. Sana makarating po siya doon sa taong kanyang hahanapin upang matapos na po yung ating panawagan, upang matapos na po yung paghihirap ng mga Pilipino, upang yung mga kababayan po nating mga pobre, mga lumad, makaahon na po sa kahirapan sa pamamagitan po ng hari na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Kaya all the glory and honor belongs to our Heavenly Father Jehovah. So God bless us all. God bless Philippines. Thank you. Thank you.